Palakpakan muna natin ng Lord bago ka umupo. Maghanap ka ng tatlong tao. Sabihin mo, ikaw ay pabanal ng pabanal. Ikaw ay payaman ng payaman. Ikaw ay pa-level up ng pa-level up. Amen. Tatlo. Pag nakapagsabi ka na ng tatlo, pwede ka nang umupo. Amen. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, there is power in the declaration. Amen. Kahit po dun sa mga nakasama po natin sa online, kung wala kayong ka-declare, i-type nyo na lang po. Para kayo ay nakakapag-declare. No? Maraming mga tao kaya naghihirap, laging dinideclare sa sarili ang hirap. Ano ba naman itong buhay na to? Impyernong buhay to. Ayan, kaya talaga impyerno buhay mo eh. Amen. Sino rito mahilig kang mag-declare ng negative sa buhay mo? Wala talaga. Alam mo, bobo talaga kasi ako eh. Huwag mong ganun. Pati asawa mo, lalo ni asawa mo, huwag mong sinasabihan ng bobo yan. Amen. Hindi lang nagpapahalata yan. Amen. Deklarahan natin lagi. Kung ang asawa natin makulit, sabihin mo, nako, ngayon lang yan, pabait na ng pabait yan. Amen. Sabi po ng Proverbs chapter 8, verse 17, verse 18, ito po yung ating key verse sa ating pong year na ito. I love those who love me. And those who seek me, find me. With me are riches and honor, enduring wealth and prosperity. Sabihin nga natin, I love those who love me. Si Lord po nagsabi niyan. Mamahalin niya yung nagmamahal sa Kanya. Sino rito mahal mo si Lord? Ay, mamahalin ka ni Lord. Alam niyo, pag ang tao nagmahal, ngayon, Valentine's Day, kahapon, Heart Day, no? Napaka-traffic sa SM. Baka naman itong SM na to, umiwas na kami, dumaan na kami doon sa likod. Napaka-traffic, ay, nakalusot tayo. Pagdaan naman sa Star Mall, traffic na naman. Sabi ko, ano ba naman itong mga lovers na to, nagpuntahan na ng mall. Bakit? Kasi, sa mga tao, nagmamahalan, isang araw. Di ba? Kaya nga sabi nung, pwede naman sa Sabado na. Abay, oo nga naman. Ba't kailangan sabay-sabay na 14? Pero sa totoo lang, napaka-traffic po talaga pag 14. Lalo na pumunta kayo ng Manila. Naku po, pag pumunta ka ng mall, wala ka na talagang, naalala namin, nag-mall kami ng 14, wala kaming makainan. Ang hirap. Bakit? Lahat ng tao, lumalabas ang pera. Pag 14, no? Pero sabi ng Lord, pag ang Lord ang nagmahal, si Lord hindi pang isang araw na pag-ibig. Amen. Si Lord hindi pang isang linggong pag-ibig. Kaya pag minahal mo si Lord, ibang magmahal si Lord. Pag-uusapan po natin ngayong umagang ito, ang title ng topic ko, Intentional Growth. Sabi mo nga, growth. Sino rito ang gusto mong lumago? Tingnan mo yung katabi mo. Ang lago mo na. Listen, pag sinabi mong lumalago, ito naisip ko kanina, minemeditate ko. Sabi ko, ang topic ko, intentional growth, indication of true love. Parang kinalaman nung indication of true love dun sa intentional growth. Kasi ang tao, pag na kay Lord, minamahal si Lord, lumalago. Amen. Hindi pwedeng mahal mo si Lord, hindi ka lumalago. Kaya ang indication na totoo ang pag-ibig mo kay Lord, lumalago ka. Amen. Madaling sabihin na, mahal ko si Lord. Sino rito mahal mo si Lord? Taas ng kamay. Ba't di ka lumalago? Ba't ganyan ka pa rin? Bakit disobedience ka pa rin kay Lord? Ba't ang tigas pa rin ang ulo mo? Wala ka pa rin gana sa Bible. Wala ka pa rin gana sa panalangin. Pinobola mo si Lord. Dahil ang indication ng isang tao ay tunay na nagmamahal sa Diyos, may paglago. Hindi lang automatic ang paglago, intentional. Sabihin nga natin yung word na intentional. Hindi pinipilit. Amen. May nagtanong sa akin, Pastor John, bakit ba may mga training pa? Sabi ko, yung training, mga kapatid, binibigyan lang ng church yan para magkaroon kayo ng opportunity to grow. Amen.
Pero yung pag-attend ng training, yung gustong lumago, nasa sayo pa rin yan. Intentional yan. Amen. Kaya ako, pagka may nagtanong sa Pastor Jun, kailan ba yung covenant retreat? Sabi ko, mukhang gusto lumago nito. Bakit? Nag-aabangers. Sino rito abangers ka sa paglago? Yung iba, inaaya mo na may covenant. Sige, titignan ko po sa schedule. Walang ganang lumago. Pero pag sinabi mo, mahal mo si Lord, oo, love ko si Lord. Kasi kung totoong love mo si Lord, may intentional growth dapat nangyayari sa buhay mo. Ang paglago mo, hindi pinipilit. Sino dito bago ka makapunta sa church, sinasako ka muna ng kaibigan mo. Matindi, laking sako ng pinaglagyan sa'yo. Amen. Kaya ngayong umagang ito, tignan ninyo, pakinggan ninyo ang Bible. Ano ba ang susi para tunay maranasan natin yung unstoppable riches and honor? Ay, sandali, mali pa pala yung nakapost niya. Papalitan na natin yung pastor. Amen. Sino dito gusto mong maranasan ang unstoppable riches and honor? When we focus on our relationship with God, He produces unstoppable riches and lasting honor in our lives. Huwag kang mag-focus sa yaman. Amen. Yung iba, hindi pa kumakati ng Sunday service. Bakit? Kailangan kumita ng pera. Naghahanap ng pera. Sabi ko, huwag kang maghanap ng pera. Ikaw ang hanapin ng pera. Pag ang relationship mo sa Panginoon lumalago. I-honor ka ni Lord. Amen. Yung iba, takot na takot. Pati linggo, bubuhos na lahat. Wala nang oras kay Lord. Remember, when we focus on our relationship with God, He produces. Sino nagpo-produce? Unstoppable riches and lasting honor in our lives. Tignan po natin. Mamaya pag-uusapan po natin yan sa Bible. So may tatlong bagay akong gustong bigyan ng tuon dito sa ating pag-uusapan. Base po yan sa 2 Peter chapter 1. Ito po yung number 1 point. Number 1, God's provision. Sino nagbibigay ng provision? Si Lord. Amen. Ang sabi ng Bible, verse 3, ginawa ko pong Tagalog. Actually, ito ipinahapyawan ko na nung kunakated po kayo ng Friday sa ating soaking night, dinaanan ko na to. Pag-uusapan po natin ng medyo mas malalim ngayong umagang ito. 2 Peter chapter 1 verse 3. Pakinggan ninyo. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin. Sino nagbigay? Kaninong kapangyarihan? Alam niyo, pag umasa kayo sa tao, pag yan nagbigay sa'yo, hindi sa lahat ng panahon kaya kanyang tulungan. Amen. Pag ang tao tumulong sa'yo, yan ay may hangganan. Magkano ba kailangan mo? 10,000. O ito 20 pesos, yan lang matutulong ko sa'yo. Bakit? Yun lang ang kakayanan. Amen. Pero pag ang tutulong sa'yo, pag ang magbibigay sa'yo ng lahat, sabihin nga natin lahat, lahat ng kailangan mo ay galing sa kapangyarihan ng Diyos. Unlimited yan, kapatid. Amen. Hindi ka kakapusin dyan. Yung iba kasi kulang sa duda sa Panginoon. Ay, sobra sa duda sa Panginoon. Tuloy natin. Anong pangangailangan ba yung ipoprovide ni Lord? May mga pinoprovide si Lord na pangangailangan natin. Anong mga pangangailangan yon? Ang sabi ng Bible, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. So lahat ng kailangan mo para maging maayos ang buhay mo, ibibigay na ni Lord yan. Amen. Bakit ganun, pastor? Yung buhay kong gulo pa rin. Ikaw na yan. Amen. Ikaw na yan. Kasi ginawa na, binigay na ni Lord lahat. Ang sabi ng Bible, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, binigyan kanya na lahat ng kailangan mo. Ano ba kailangan mo? Para ka maging mabait. Para maging maayos ang buhay mo. Para mamuhay ka sa kabanalan. So pag hindi mo nagagawa yun, ang tawag dyan, katigasan ng ulo. Hindi yun. Narinig niyo na ba yung ganitong term?
Pastor, anong magagawa ko? Tao lang. Tao lang ako, mahina. Oo nga, tao ka, mahina. Kaya nga kailangan mo ng Diyos. Amen. Kailangan mo ng kapangyarihan ng Diyos. At ang sabi ng Bible, lahat ng kailangan mo, binigay na ng Diyos. Lahat ng kapangyarihan na kailangan mo, provide na ni Lord. The provision comes from the Lord. Ito, tingnan nyo, paano binibigay ng Diyos? Pastor John, paano binibigay ng Diyos lahat ng pangangailangan natin para maging maayos ang buhay natin, magkaroon tayo ng kabanalan sa ating mga buhay? Ang sabi rito, ito'y sa pamamagitan, nagsisimula itong simula, sa pagkakakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Kaya pag ang buhay ng isang tao hindi nababago, ang isang katanungan sa akin, baka hindi talaga niya kilala si Lord. Amen. Dahil ang lahat ng pangangailangan mo, ayon sa kapangyarihan ng Diyos, sa binasa natin, ay binibigay niya na para maging mamuhay ka ng may kabanalan. Ay, pati hindi ka namumuhay ng kabanalan. Kasi nga, baka hindi mo kilala yung Diyos na tumawag sa iyo. Kasi ang sabi ng Bible, ito'y sa pamamagitan ng pagkakakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. Verse 4. Tingnan niyo, pakinggan niyo mabuti. At sa pamamagitan din neto, may binigay. May binigay ang Diyos. Ipinagkaloob niya sa atin ang mahahalaga at dakila niyang mga... Basahin niyo kasi ang Bible, mga kapatid. Yung iba kaya walang alam. Paano ba ako mamumuhay ng maayos? Sabi ng Bible, ito na sa pamamagitan din nito, pinagkaloob niya na sa atin ang mahahalaga at dakila niyang mga pangako. Nasaan ba pangako ng Diyos? Nasaan? Ito na, kapatid, nasa Bible na. Gaya yung iba, pag sinabi natin Bible, Bible, walang gana sa Bible. Paano mo malalaman yung pangako ng Diyos? Hindi mo binabasa ang Bible. Ang sabi ng Bible, sa pamamagitan din neto, pinagkaloob niya sa atin ang mahalaga at dakila niyang mga pangako. Sino dito maraming pangako ang Diyos? Sabi ng Diyos, unahin mo ako ng higit sa lahat at ang aking katarungan at ang lahat ng mga bagay na to ay ibibigay ko sa iyo. Pangako ba ng Diyos yun? Magbigay ka at ikaw ay pagbibigyan. Pangako ba ng Diyos yun? Magtiwala ka sa Diyos ng buong isip, puso at kaluluwa. At ikaw ay dadalo yung ang dami ba pangako ng Diyos? Bakit hindi mo ma-realize? Kasi hindi mo kilala ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, listen. Mahirap magtiwala sa isang taong mangangako sa iyo nang di mo kilala. Amen. Pag may nakasalubong ka sa kanto, magtiwala ka sa akin. Bigay mo sa akin yung 1,000 mo. Sa next week, magkakaroon ka ng 10,000. Sino rito, hindi ka magbigay ng 1,000 sa isang taong nakasalubong mo lang ngayon sa kanto? Pagkakatiwalaan mo yan? Kaya hindi nakakaloka. Kaya alam nyo kung sino nakakapag-scam? Sabi, na-scam ako. Sino nag-scam sa'yo? Tagal ko nang kakilala yung kaibigan ko. 1,000,000. Ba't ka nagtiwala ng 1,000,000? Kasi kaibigan ko siya. Nagtiwala. Amen. Kasi nagtitiwala ka sa taong kilala mo. At yung mga taong kilala mo, na akala mo kilala mo, pwede kang lokohin. Amen. Pero si Lord, pag nagtiwala ka kay Lord, ang pangako ng Diyos sigurado. Ang tao, pag nangako sa'yo, pwedeng nangako ngayon, bukas wala na. Pero pag ang Diyos ang nangako, sigurado yan. Tingnan nyo, tuloy natin. Ginawa niya ito. Bakit ginawa ng Diyos? Na ibigay sa iyo lahat ng pangangailangan mo para mamuhay ng may kabanalan. Ginawa niya ito para maging kabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ang mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. Mga kapatid, yung pagnanasa para sa mundong ito, yan ang nakakasira ng buhay. Tingnan mo,
Sino rito may pagnanasa ka pa sa mga bagay sa mundong ito? Akala mo masarap. Masarap naman talaga. Kaya lang yung sarap na yan, hindi mo alam yan ang sumisira sa buhay mo. One day, yan din ang magdadala sa'yo sa impyerno. Nagugulat ka na lang. Lord, ba't nandito ako sa impyerno? Matin ako ng Christ the Rock. Ay, kapatid, yung Christ the Rock, hindi ito makakapagligtas sa'yo. Tanging ang relasyon mo sa Panginoong Jesucristo makakapagligtas sa'yo. Amen. Pero kung ikaw ay patuloy na mumuhay sa pagnanasa sa mundong ito, sabi ng Bible, mapanira. Sabi mo nga, mapanira. Ang pagnanasa sa mundong ito, yung mga laman natin, mapanira yan. Pag binigay mo ng binigay, diyan ka namuhay. Bago ka pa lang nag-i-strive na pagpalaing ka ng Panginoon, gumawa na ng paraan si Lord. Amen. Anong ginawa ng Panginoon? God will supply. Ang Diyos ang nagsusupply. Before you strive, God is supplying you with all your need. Everything we need is already given. Lahat ng pangailangan mo, binibigay na ni Lord. Amen. Sino ito gusto mong makilala si Lord? Abay, ipoprovide ni Lord yan. His promises empower transformation. Ang kapangyarihan ng Diyos nang nagbibigay ng kalakasan para magbago ng buhay. Kaya, sabi pala ng Bible, lahat ng nakay Kristo ay bago ng nilalang. Kaya napaka-imposible mga kapatid na ikaw, binigay mo ng buhay mo sa Panginoon, luma ka pa rin nilalang. Dapat nababago ka. Amen. Bakit nabago yan? Kasi umaattend ng Christ the Rock. Mali. Kahit 1,000 kang umattend dito kapatid, hindi mababago ang buhay mo maliban magseryoso ka ng pagbibigay ng buhay mo sa Panginoong Jesucristo. Amen. Kasi ang nagbabago ng buhay, hindi yung pag-attend mo. Ang nagbabago ng buhay, yung pagbibigay mo ng buhay sa Panginoong Jesucristo. Because we participate in His divine nature. Number 2, ano yung una? Provision. Sabi natin, provision. Abay, ginawa na ni Lord ang part niya. Ano yun? Nag-provide na siya ng pangailangan mo. Wala ka ng excuse. Alam nyo, maraming mga tao, puro excuse. Ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, ganyan ka pa rin. Kasi, ang dami mong excuse. Binigay na ni Lord lahat ng part niya. Ikaw na lang ang may kulang. So, pag ikaw ay nagbigay, pag ikaw ay nakatanggap, tingnan nyo, listen. Pag may nagbigay, merong tumatanggap. May problema ba sa nagbibigay? O sino may problema? Yung tumatanggap. May mga pangako ba ang Diyos? Tinatanggap mo ba yung mga pangako ng Diyos? Hindi mo nga alam. Amen. So dapat tayo marunong tayong tumanggap ng mga pangako ng Diyos. Before we strive, God already supply all that we need. Amen. Number 2. Nabilis lang tayo ngayon. Number 2 na tayo. 3 lang yan. Number 2. Hindi lang provision, progress. Kung ikaw ay tunay na nasa Panginoong Jesus, ikaw dapat may progress. Amen. Listen. Para ikaw ay lumago, lahat ng paglago, may 2 bagay kang gagawin. May aalisin ka, may idadagdag ka. Amen. O, bigyan ko example. Sino rito gusto mo lumago yung pera? Di ba? Sabi ko, alam mo, gusto mo lumago ang pera mo? May 2 bagay kang gagawin. Ano po yung pastor? Number 1, alisin mo yung sobrang gastos mo. Biruin mo, ang kinikita mo, 1,000, gastos mo, 1,500. Mali. Di ba? 1,000 kinikita mo, 1,500 gastos mo. Saan ko 1,500? Utang. Hindi ka lalago niya. Sino rito gusto mo lumago finances mo? Una, may mga aalisin ka. Sobrang gastos. Amen. Yung mga unnecessary, aalisin mo yan. Pero, meron ka ring idadagdag. Ano yun? Magdagdag ka ng income. Pag nadagdagan ng income mo, tsaka ka pwede magdagdag ng gastos mo. Iko-compare mo sa kanya, kasi kita mo kumakain sa dinate yung asawa sa yate. Aba, dinate mo. Yung isang alaga ko kasi sa
sa Manila. Yung asawa niya, dinate sa yate. Sabi ko, bakla. Samantala ng mga estudyante, ito, walang makain. Ngayon, grabe, nagyayati-yati na. Sabi ko, pinagpahala ni Lord. Kaya lang, pag nakita, ako nga, iyayati ko rin ang asawa ko. Aba, huwag mo nang iyate, motor na lang. Doon ka lang muna. Amen. Hindi pantay. Sound check, check. Natanggalan. Yes, sound check. Nag-off. Ayan. Hello. Kita nyo natanggal? Pagka merong kayong gustong lumago, may tatanggalin ka, pero may idadagdag ka. Amen. Now, tingnan nyo. Sino dito gusto mong lumago sa spiritual life mo? Gusto mong lumago sa relationship mo kay Lord? Kapatid, may aalisin ka. At tingnan muna natin sa Bible, ha. Para magkaroon ng progress, para magkaroon ng paglago, may aalisin ka. Ang problema, ang dami-daming Kristiyano, ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, hindi mo pa rin inaalis. Ito, sample lang to. Maraming sinasabi sa Bible na dapat inaalis mo sa buhay mo. Basahin natin, ano yung mga dapat nating alisin. Verse 31 ng Ephesians chapter 4. Napakaganda ng simula. Alisin. Ayan ha, ano ibig sabihin ng alisin? Tanggalin. Huwag na dapat maging bahagi ng buhay mo. Ibasura mo na yan, itapon mo na yan. Sabi ng Bible, alisin nyo ang anumang samaan ng loob. Sino rito may sama ka pa ng loob? Huwag kang tumingin sa asawa mo. Huwag kang tumingin sa kaibigan mo. Huwag nang samaan ng loob. Unang alisin mo, sama ng loob. Ano pa? Kapatid ng sama ng loob, galit. Ano pa? Pag-aaway. Teka, baka biglang may Pastor, sino nagkwento ng buhay ko? Hindi ko alam buhay niyo mag-asawa. Bahala kayo dyan. Basta sinasabi ng Bible. Amen. Marami bang mag-asawa may samaan ng loob? Marami bang anak masama ang loob sa nanay? Marami bang mga nanay masama rin ang loob sa anak? O, alisin nyo na yan. Ha? Iwasan ninyo na kayo nagkakasamaan ng loob. Kaya everyday may inaalis. Nakakagigil tong anak ko. Tigas ng ulo. Tama na yun, iinis na ako. Lord, aalisin. Ayoko ng sama ng loob. Alisin mo. Amen. Yung nag-aaway ko, I love you in the name of the Lord. Ayoko ng away. Okay, mag-aaway. Aalisin mo talaga yan. Amen. Pambubulyaw. Grabe, hindi lang away. Sabi mo, guilty as charged. Sino rito mahilig magbubulyaw? Ha? Sabi nung isa, Pastor, yung asawa ko, parang Armalite. Narinig nung katabi, aba, mapalad ka kapatid. Bakit? Yung asawa ko, basuka. Ay, mga asawa, iwasang magbulyaw. Amen. Ano ba yung pagbubulyaw? Yung naninigaw. Tama ba? Kaya ba yung pagbubulyaw? Yung sinisigawan mo. Ha? Huwag kayo magsigawan. Iwasan yan. Again, ang sabi ng Bible, ano raw gagawin? Hindi lang iiwasan. Alisin. Ha? Ano pa? Nako, ito. Paninira sa kapwa. Yung mga chismosa dyan. Nako. Alisin nyo na yan. Wala akong mababalitan. Ako, alam mo yan, acting na acting sa Christ Dark yan. Nangungunang chismosa yan. Ako. Mga kapatid, sabi ng Bible, alisin. Alam nyo ang paninira? Maging yan man ay totoo, pastor, totoo naman. Ba't mo kailangan ikwento? Anong purpose mo? Di sirain pa rin. Di ba? Sabihin ng iba, totoo naman. Ano nga kung totoo? Ba't mo kailangan ikwento? Anong purpose? Di ba para manira? Ang paninira, hindi kailangang totoo, hindi totoo. Ang paninira, yung hindi mo dapat kinukwento, kunikwento mo. Lahat naman ng tao may kahinaan. Lahat naman ng tao may problema.
Wala namang perfectong pagsasama. Yung mga private na bagay, bayaan mong i-deal nila in private. Pero huwag mong sisiraan ang kapwa mo. Amen. Pati na ang lahat ng uring masasamang, yung pinagpaplanuhan mo pa ng masama. Alam nyo, lahat ito, magkakapatid yan eh. O, magkakapatid yan, si sama ng loob. Dahil masama ang loob, galit. Dahil nagalit, inaway. At sa sobrang away, nambubulyaw. At pag binulyawan, abay, sisiraan na yan. At pag sinira yan, kaya niya ginagawa yon, meron siyang masamang, magkakapatid yan. Kaya pag nagsimula ka dun sa isa, susunod mong gagawin yung isa. Pag may sama ka ng loob, nako, susunod dyan, galit na, hindi lang sama ng loob. May araw ka rin sa akin. At pag napuno, sabi, napuno na ako. Ay, wala na, mang-aaway na. Bakit napuno na? Kaya doon pa lang sa umpisa, yung sama pa lang ng loob, kapatid, alisin nyo na. Kaya pala sabi ng Bible, huwag mong hayaang lumubog ang araw na may galit ka sa puso. Kasi manganganak yan. Amen. O, verse 32. Dapat alisin mo. O, ano dapat ang ginagawa mo? Sa halip. Uy, ang ganda ng Bible. Sa halip. Sa halip, maging mabait kayo. Wow. Kaya pala naririnig nyo, like ko siya sabi rito, sabi mo sa katabi mo, pabait ka ng pabait, pabanal ka ng pabanal. Sabi, tanggapin mo. Kasi kailangan bumait ka talaga. Amen. Yung tip, alam nyo, pag kayo bumait, maraming magugulat. Yung nakakagulat na bait. Pastor, nagulat ako. Bakit? Yung asawa ko, ganito na. Yung nanay ko. Totoo ba? Totoo ba? Yan, bumabait na. Amen. Dapat tayo bumabait. Tingnan nyo, sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. At mapagpatawad kayo sa isa't isa. Gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Mga kapatid, pag binasa natin ang Bible, ang dami pa natin dapat alisin. Amen. Umpisa pa lang yan. Pastor, ang hirap. Oops! Huwag ka mag-alala. Lahat ng kailangan mo para mamuhay ng may kabanalan, ipinagkaloob na ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya nga inuna ko yung provision eh. Wala kang excuse. Ang hirap pa, kasi nga hindi ka umaasa. Lapit ka kay Lord. Ito'y nagsisimula, number 1, sabi doon, sa ating pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Nabasa natin kanina, amen. At sa kanyang mga pangako, amen. So una, lumapit ka sa Panginoong Hesukristo. Pangalawa, magbasa ka lagi ng Bible. Hayaan mo yung Bible maging bahagi. Isaksak mo sa puso mo. Yung mga nababasa mo, yung napapakinggan mo, kita mo. Yung kabanalan, kabaitan, magaganap sa iyong buhay. Amen. So pag may inalis, merong ipapalit. Hindi mo malalagyan ng isang baso na may lamang tubig ng bagong ilalagay. Hindi mo muna inalis ang laman ng baso. Kaya pag si Lord may inalis na sa'yo, may ilalagay din siya. Ba't hindi ko magana yung aircon ba? Bakit nakabukas ang bintana? Ha? Okay. Kung merong inalis, merong ilalagay. Anong ilalagay? Sabi rito, dahil dito. Sabihin nga natin, dahil dito. Ano yun? Dahil sabi ng Lord, prinobide ko na. Yung una natin binasa, kasi ito yung karugtong ng 2 Peter chapter 1, verse 3 and 4. So, nung binasa natin ng 3 and 4 kanina, ang sabi ng Bible, pinagkaloob na ng Diyos ang lahat ng ating kailangan para mamuhay ng may kabanalan. Amen. Now, binigay na ng Lord, prinobide na ng Lord. Kaya sabi dito sa verse 5, dahil dito, pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalataya ninyo. Now, tingnan ninyo, ang ganda ng word na salitang pagsikapan. Sabihin nga natin, pagsikapan. Nakita na kayo ng taong masikap?
Pag sinabi masipag, nagbibigay ng effort. Amen. Pag sinabi mo masikap, abay binibigay lahat. Sabi ng Bible, dahil binigay na naman ng Diyos lahat ng kailangan mo para maging maayos ang buhay mo, pagsikapan mo naman. So, hindi mo lahat inaasa sa Diyos. Tanong, ginawa na ba ng Diyos ang bahagi niya? Yes. Sabi ng Bible, provide na ni Lord lahat ng kailangan mo para maging maayos ang buhay mo. Para mamuhay ka ng may kabanalan. Dahil dyan, pagsikapan mo naman na hindi lang puro faith, hindi lang puro pananampalataya, may sabi mo nga, idadagdag. Tingnan nyo, sabi rito, dahil dito, pagsikapan ninyong maidagdag. May dinadagdag talaga, maidagdag sa pananampalataya ninyo, ang kabutihang asal, sa kabutihang asal, ang kaalaman, sa kaalaman, ang pagpipigil sa sarili, sa pagpipigil sa sarili, ang pagtitiis, sa pagtitiis, ang kabanalan. Tingnan ninyo. Sabi ng Bible, binigay na ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan para mamuhay ng kabanalan at ito ay nangyayari sa ating pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo ay nakakilala na sa Panginoon. Amen. Tayo ay nagbigay na ng buhay sa Panginoong Hesukristo. Kung tunay na nagbigay ka ng buhay sa Panginoong Hesukristo, nanampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, yung iba akala okay na. Pastor, okay na, nanampalataya na ako sa Panginoon. Pag namatay ako, saan ka pupunta? Heaven. Bakit? Binigay ko na buhay ko sa Panginoon. Yung iba akala nila, okay na. Okay na ako. Basta ako nag-church. Basta ako, kilala ko si Kristo. Sabi ng Bible, hindi. Mali ka. Bakit? Dahil dito, pagsikapan. Abay, may pagsisikapan ka pa. May gagawin ka pa. May tsatsagain ka pa. Ano yun? May idadagdag ka. Sabi mo nga sa katabi mo, idagdag mo, kapatid. Ha? Ano raw yung idadagdag mo? Idagdag mo sa iyong pananampalataya ang kabutihang asal. Pagka ikaw may kabutihang asal, ibig sabihin yan, mabait. Amen. Ang isang taong Kristiyano dapat bumabait. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mabait na ba yan? Ha? Kapatid, mabait, hindi nawawalan ng bait. Yung iba parang walang bait. Dapat pag ikaw naging Kristiyano ka na, binigay mo ng buhay mo sa Panginoon, bumabait ka. Dati salbahe ka. Dati walang galang ka. Dati matigas ulo mo. Aba, dapat nagbabago ang buhay mo. Minsan nagugulat pa yung mga magulang, o yung mga estudyante, mga anak. Makinig kayo, mga magulang ninyo, basta sabihin, itong anak ko na to, kita mo, naging active sa church, nagmi-ministry, tigas naman ng ulo, palasagot naman sa magulang. Sabi ng Bible, dapat may dinadagdag ka. Ano yung nadadagdag sa'yo? Kabutihang. Sino dito mga young people, mabuti pa ang asal? Minsan daig pa kayo nang walang Kristo sa buhay. Dapat kayo, mga Kristiyano kayo, lalo kayong mabuti ang asal ninyo. Pag ganyan ng mga magulang nyo, nagmamano kayo. Amen. Pag pinagagalitan kayo, manahimik kayo. Opo, huwag kayong sumagot. Hindi maka-amen yung mga bata. Amen ba rito sa mga kalalakihan dito sa kaliwa ko? Philip, amen ba? Dito yung mga young people sa likod. Amen ba dyan? Gaganda ng mga gupit niya. Mga naka-barbers. Amen. Ito pala, may mga youth pa rito. Kayo, tanong ko mga nanay ninyo, baka pala sagot yung mga tatay ninyo. Alam niyo kung sino una nakakilala na mabuting asal, yung mga magulang niyo. Yung mga kasama niyo sa bahay. Dapat dati pala sagot to, ba't nagbago ang ugali na ito? Na kay Kristo na yan. Na born again na Naging Christian na. Kasi sabi ng Bible, idadagdag. Now, tanong, madali o hindi? Okay, ulitin ko. Tanong ko, madali o hindi? Pagsusumikapan mo, hindi yan automatic. Pero magagawa ba? Yes, bakit? Lahat ng kailangan mo binigay na ni Lord.
Amen. Lahat ng pangangailangan natin binigay na ng Panginoon. Verse 7. Sa kabanalan, ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo. Ay, kaya dapat tayo mga Kristiyano mapagmahal. Sino rito, mahal mo yung katabi mo? Mahal mo yung mga kasama natin dito sa Christ the Rock. Abay, kailangan tayo ay may pag-ibig. Ang pag-ibig sa lahat. Because God has provided, we now can pursue growth. Tayo ay pwede nang lumago. Kasi nag-provide na si Lord ng lahat ng ating mga kailangan. Ano yung sabi niya? Tinanin niyo yung binigay kong araw. Meron kang una dapat meron kang Kasi tandaan nyo, hindi pwedeng wala ito. Ito yung unang-unang meron ka dapat. Kasi ito yung baseline. Ano yung pananam? Faith. Dapat unang-una may pananampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya lang, hindi sapat na may pananampalataya ka lang. Yung pananampalataya mo sa binasa natin, dapat magresulta pag susumikapan mo, magkaroon ka ng kabutihang asal. Nababago ang ugali. Nababago ang asal. Amen. Pangalawa, kabutihang asal, nagkakaroon ka ng kaalaman. Kaya tayo nagba-Bible study. Para malaman mo. Ano ba yung mga tinuturo ng Panginoon? Yung iba tawad na tamad umattend ng training, ng equipping. Pag naka-attend ka ng Covenant Retreat, simula yun, kapatid. Kaya nga mamaya sa ating, umattend kayo. Sa ating membership orientation. Para magkaroon kayo ng kaalaman. Pagka nagkaroon ka ng kaalaman, magkakaroon ka ng pagpipigil sa sarili. Kasi malalaman mo, mali pala yun. Ay, sabi ni pastor, wag daw magbubulyaw. Di ba, sumayaw ka na lang, mag-TikTok ka na lang. Bakit? Napapabulyaw ka na, nagagalit ka na. Teka lang, sabi ng Bible, pag sumikapan mo, idagdag mo sa pananampalataya mo ang pagtitiis at pagpipigil sa sarili. Sino rito matiisin? Titiisin mo na lang yung galit. Ayoko na magalit. Kasi pag ikaw nakapagtiis, magkakaroon ka ng kabanalan. At yung kabanalan, magkakaroon ng pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo at pagmamahal sa lahat ng tao. Spiritual riches grow through intentional development. Amen. Dapat intentional na gusto mo lumalago ka. Yung paggang in-evaluate mo yung buhay mo, kung sino ka last year, ibang-iba na ako. Dati pag ganito, linggo, may pagkakakitaan ng pera, di mo na ako makikita sa church. Ngayon, iba na. Amen. Abay, dati pagka tinitigan mo, titingin? Aba, teka lang, away Aba, ngayon, ang bait na. Bakit? Binago na ng Panginoong Jesucristo. Amen. Sino rito? Pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Bakit? Kasi pag pabanal ka ng pabanal, pag payaman ka ng payaman, ile-level up ka ni Lord. Dadaling ka ng Lord sa ibang level. At yan yung ating pangatlo, productivity. Magiging productive ang buhay mo. Amen. Yung buhay mo, sino rito ayaw mo ang buhay mo, lagi na lang zero. Sabi rito, pag tinuloy natin sa verse 8, sapagkat, bakit mahalaga, pastor, na idagdag ko yung kabutihang asal? Pastor, ba't mahalaga na idagdag ko yung pagpipigil sa sarili, yung kabanalan, pag-ibig, lahat ng kaalaman na ito? Ba't napakahalagang idagdag ko sa buhay ko to? Sabi ng Bible, sapagkat kung ang mga katangiang ito ay nasa inyo at, lumalago. Pag siya mo lumalago, nagle-level up. Kaya sabi ko sa inyo, dinedeclare ko sa inyo, declaration yan. Dapat lumalago, nagle-level up ka. Amen. Kasi sabi ng Bible, kung ang mga katangiang ito ay nasa inyo at lumalago, nagiging makabuluhan at kapaki-pakinabang. Yun, nagiging kapaki-pakinabang ka. Nagkakaroon ng kabuluhan. Sa English, ang sabi niyan, your life will be productive and efficient. Sino dito yung iba yung buhay mo walang kabuluhan? Yung parang walang nangyayari sa buhay mo. Bakit walang nangyayari sa buhay mo?
Kasi nga wala sa iyo yung mga katangiang binanggit kanina. Sabi ng Bible, pag nasa iyo ang mga katangiang ito, at hindi lang nasa iyo, lumalago. Aba, ibig sabihin, pabait ng pabait. Aba, ibig sabihin, patindi ng patindi ang kaalaman. Aba, ang ibig sabihin, patindi ng patindi ang pagpipigil sa sarili. Aba, ang ibig sabihin, patindi ng patindi yung pag-ibig. Sabi ng Bible, pag nasa iyo lahat ng katangiang ito, ikaw ay magiging makabuluhan at pakinabang. Sino ito? Gusto mo may pakinabang naman si Lord sa iyo? Gusto mo maging pakinabangan ng buhay mo? Hindi lang ni Lord, pero yung mga taong nakapaligid sa iyo. Alam niyo, ang masarap na buhay, kapatid, hindi yung marami kang pera. Ang masarap na buhay, yung dahil sa buhay mo, may nakikinabang na iba. Ano ibig sabihin nun? Huwag kang manalangin. Sabi ko nga lagi, huwag kang manalangin ng madamot na panalangin. Pastor John, ano yung madamot na panalangin? Lord, pagpalain mo ko ng sapat-sapat. Ay, damot naman ang panalangin mo. Bakit? Kasi yung panalangin mo para lang sa'yo. Ako, ang panalangin ko iba. Lord, I pray for overflowing blessing. Why? So that my life can be a channel of your blessing. Di ba maging daluyan ako ng pagpapala, yun ang aking goal. Hindi yung maging mapagpalain lang ang buhay ko. Yung pagka meron nangangailangan. Gusto ko sanang tumulong. The heart is there, but my money is not. Di ba? Gusto mong tumulong, wala ka naman maitulong. Bakit? Walang pagpapala. Pero the moment na ikaw ay pinagpala, pero sino dito, pag nangako ka kay Lord na pag pinagpala ka, idadaloy mong pagpapala. Ha? Pay it back. Pay it forward ang tawag nila dyan. Amen? Na pag ako pinagpala. Alam niyo ako, dumating din kami sa point ng family namin na nangangailangan kami. Ako personally, I remember one time, galing ako sa church sa Lagro. Umuwi po kami noon sa may Commonwealth sa Doña Carmen ba yun? Sa may Don Pabian. Basta sa may, malayo po yan. No? Galing po ako sa church, sila naiwan sila sa bahay. Pauwi na. Wala na akong pera. Magkano po yung bus yatan? Mga 20 plus. Papuntang magbabas ka, hindi aircon yan. Wala na akong pera, sabi ko. Nilakad ako, nilakad ko, doon ako sa loob ng subdivision ng Fairview, naglalakad ako pa. Sabi ko, Lord, ang hirap naman ng walang pera, sabi ko. Lord, pagpalain mo nga ako para maging daluyan ako ng pagpapala. Pero Lord, kailangan ko muna ng dadaloy na pagpapala. Naalala ko bigla si Sister Mary. Baka naman, kasi pag uwi ko po, wala pang kakainin yung pamilya ko. Sabi ko, baka naman, pagka nagkaroon ako, babalik ko rin sa kahit 1,000. Alam nyo, si Mary kasi maganda work nun eh. Abay, sinendan ako. Ang bilis Abay, nung babayaran ko, sabi, Kuya, wag mo nang bayaran. Okay na yan. Naging daluyan ng pagpapala. Sabi, Lord, ako rin. Darating ang point, pag may nangailangan, ibibigay ko, magiging daluyan kami ng pagpapala. Amen. Kapatid, maaaring ngayon, wala ka mabigay. Ha? Maaaring hindi man literal na naglalakad ka doon sa Fairview, pero parang gano'n ang buhay mo. Wala akong pera. Di ba? Pag-pray mo lang kay Lord. Kasi ako, sinugot ng Lord yung prayer ko. Amen. Pero mo, wala ka pera. Akala nyo, yung kayo nakakarayo, walang makain. Yung nag-iisip kayo, papakain natin. Yung mga anak ko, sarap ng tulog, kami mag-asok, papakain natin. Di ba? Maglugaw ka na lang, damihan mo tubig. Di ba? Naranasan namin yan. Pero ang prayer ko lagi kay Lord, pagpalain mo ako para maging daluyan ng pagpapala. Pero nalaman ko, bago mangyari yung productivity, maging kagamit-gamit yung buhay ko, mapakinabangan yung buhay ko, maging mabuting, halimbawa ang buhay ko, kailangan yung pananampalataya ko. Kasi nananampalataya ako kay Lord nun eh. Pero pwede ako mag-give up nun no? Lord, nananampalataya ako sa'yo. Bakit walang blessing? Pero hindi meron pala ako dapat pagsusumikapan. Amen. May idadagdag ako sa buhay ko. Kailangan maging nandun, kasama doon, matiisin. Amen. Sabi mo sa katabi mo, tiis lang konti. Ha? Pero dapat may katapatan. Amen. Sabi ko, Lord, kahit maliit lang tong offering ko, magiging tapat ako sa iyo.
Itong tithes ko, Lord. Ito offering ko, Lord. Magiging tapat ako. Di ba yung unang first fruit namin, binigay ni Rebsel kahapon nung nagbigay kami ng first fruit. Unang first fruit namin, sabi ko, natatawa ako. Yun pala yung unang first fruit natin, mahal. Ngayon, pag tinitignan ko, almost times 10. Yung unang first fruit namin, times 10 ni Lord. Ibig sabihin, ang tindi ng blessing ni Lord. Amen. Sino rito yung ino-offering mo ngayon, gusto mo i-times 10 ni Lord? O kaya lang, may dadagdag ka, kapatid. Ha? Gusto mo maging kapaki-pakinabang ang buhay mo? Kapaki-pakinabang ang pagkakilala mo sa Panginoon? Kaya yung iba sa inyo hindi magamit ni Lord. Yung mga taong tinitignan ko, binabago ng Lord patuloy ang buhay, yan ang napapakinabangan ni Lord. May sama ka sa church, nakakapag-invite, nakakapag-Bible study. Bakit? Kasi may dinagdag. Ano mangyayari, pastor, kung wala? Verse 9. Ngunit, ang mga nagkukulang, hindi lang wala, nagkukulang ka sa mga katangiang ito ay mga bulag sa katotohanan. Mga kapatid, kayo magalit sa akin, hindi ako nagsabi niyan. Yung mga walang dinagdag sa pananampalataya, walang kabutihang asal, walang kaalaman, walang pagtitimpi sa sarili, walang pagtitiis, pag-ibig sa kapwa, kabanalan, bulag sa katotohanan. Yan ang sabi ng Bible. Amen. Kaya pala, nakita na ba kayo ng bulag? Buti kayo kasi yung bulag hindi kayo nakita. Di ba ang bulag, pag sinabi mo sa bulag mo, nandito bulag. Bro, punta ka doon sa Star Mall. Sino kasama ko? Ikaw lang, kaya mo yan. Kawawa yung bulag pag walang... Hindi niya alam saan siya pumunta. Kasi wala siyang nakikita. Pwede siyang madapa, pwede siyang mabangga. Amen. Mahirap ang bulag. Subukan mo. Sino rito gusto mag-experiment? Tatalian ko yung mata mo. Tapos papupuntahin kita ng Star Mall, magko-commute ka lang. Wala kang kasama. Sino magdeder? Taas ang kamay. Pagkatapos mo, paglabas mo naman dito, mananalangin kami, Lord, kabayan mo, baka mabangga. Ang hirap, kapatid, pag wala kang nakikita. Amen. Imagine niyo inihalin tulad ng Diyos ang mga taong walang mga katangian na yun sa kanilang mga buhay, na mga bulag sa katotohanan. Ano ibig sabihin ng bulag sa... Tingnan niyo, ito ibig sabihin ng bulag sa katotohanan. Yung ginagawa nilang mali, ang tingin nila tama. Bulag sa katotohanan yan. Makikipag-argue pa sa iyo yan. Yung kahit anong pakikipag-usap, tama itong ginagawa ko. Walang masama. Basta kami, di ba? Parang yung isa, mga estudyante pa. Sabi ko, masyado kayong sweet sa isa't isa, nakita ko kayo. Yung hangin, hindi na makadaan sa gitna ninyo. Kuya Jun, nagmamahalan lang ka. Nagmamahalan, mamaya kung ano mangyari sa inyo, babata nyo pa. Kaya po namin. Alam po namin ang tama. Hindi ka makapag-argue talaga. After few months, yung babae buntis. Ay makinig. Tigas ang ulo. Bakit? Bulag sa katotohanan. Nakita ka na ba ng bulag sa katotohanan? Pag isang taong bulag sa katotohanan, kaya na explain, hindi mo makukonvince siya. Feeling niya tama talaga siya. Kasi sabi ng Bible, bulag sa katotohanan. Nakalimutan na nilang nilinis na sila ng Diyos sa dati nilang mga kasalanan. Ang taong bulag sa katotohanan, patuloy na namumuhay sa kamalian, namumuhay sa kasalanan, hindi nila nakikita yon. I-justify nila yon. Magbibigay pa ng mga example sa mundo yon. Hindi, puntahan mo, ano ba sabi ng Diyos? Kasi ang katotohanan na kay Kristo. Amen. Sabi ng Panginoong Hesukristo, ako ang buhay, ang daan, at katotohanan. Nasa ating Panginoong Hesukristo. Wala doon sa mga napapanood mo sa TV. Ang katotohanan hindi mo makikita doon sa mga showbiz, host. Kahit kagaling mag-host niyan. Ang katotohanan, basahin mo ang salita ng Panginoon. Dalawa lang pwede mong gawin sa katotohanan. It's either baliwalain mo ang katotohanan o tanggapin mo ang katotohanan. Amen.
Halimbawa, pumunta ka sa salamin. Pagtingin mo sa salamin, meron kang dumi sa muka. Anong katotohanan? May dumi ka sa muka? Wala. Meron. Anong kailangan mong gawin? Alisin, linisin. Pero sabi, hindi. Wala akong dumi sa mukha. Teka lang, hindi, ang dumi ng mukha. Hindi. Wala akong dumi sa mukha. Style yan, hoy. Hindi mo alisin yun. Bakit? Feeling mo okay lang. Hindi mo alam dumi yun. Amen. Maraming mga tao na mumuhay sa kamalian. Hindi na nila nakikita yung kamalian. Bakit? Nabulag sa katotohanan. Kasi akala nila may pananampalataya naman ako kay Lord. Hindi, sabi ng Bible, may idadagdag ka eh. Problema mo, hindi mo dinagdag. Ang nangyari sa'yo, sabi ng Bible, hindi mo na idagdag sa buhay mo, naging bulag ka sa katotohanan. Nakalimutan mo na, naninilis ka ng Diyos sa dati mong mga kasalanan. Palakpakan nga natin ang Lord. Bakit? Because when you are growing, growth leads to fruitfulness. Pag ikaw ay lumalago, magiging kang mabunga. Sino rito gusto mo magbunga ang buhay mo? Ha? Gusto nyo makakita ng mabunga? Labas kayo, kita nyo yung bayabas dyan, mabunga yan. Bakit? Lumago na eh. Alam nyo bang dumating kami dito, walang puno ng bayabas? Sino ba nagtanim ng puno ng bayabas? Ha? Yung puno ng bayabas na yan, pag maliit ka, wala kang aasahang bunga niyan. Aba, may ganyang kalaking bayabas? Maghanap ka ba ng bunga? Hindi magiging mabunga yan. Magsisimulang mamunga ang puno ng bayabas. Pag yan na yan, lumago na. Pag lumago na yan, uy, may bunga na! Tuntua. Actually, hindi ko pa natitikman yung bunga niyan eh. Sabi ko, itong linggo na ito, titikman. Pag ubos, tingin ko, ubos na. Meron tirador ng bayabas dito. Okay lang naman, okay lang. Pero marami talaga sa class na kaibigan, mahilig sa bayabas. Sabi ko, meron si tatay, may tinabi na dyan. Ha? Binalutan na ng plastic. Ha? Sabi ko kay Pastora, ba't may plastic yan? Nireserva ni Papa yan. Bakit tuwing linggo nauubos daw? May tirador ng bayabas. Pero kahit anong ubos nyo, after 1 week, may bayabas na naman. Bakit? Mabunga. Bakit? Lumalago. Hindi nyo alam, pag maaraw, may nagdidilig yan. Sabi ko, tanggalin na yung hindi, wag. Nilalagyan ko ng hose yan. Pandilig ko yan. May isang tatay G na nagtsatsagang diligan niya pagka mainit. Ha? Kasi alam ni Papa, summer na eh. Nakita ko, inayos mo yung hose sa, Inayos pa yung hose. Sinubukan ko ba, wala nang talsik ng tubig. Sabi ko, nire-ready na pang summer. Bakit? May tagalaga yung bayabas. Lagyan mo ulit ng plastic tayo para ma-reserva ulit sa'yo. Ha? Kasi ang lumalago, nagbubunga. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Pag yan punggok, huwag ka magasa ng bunga. Punggok eh. Ang tawag ko dyan, spiritual punggok. Ha? Sabi ko, Sister Lizelle, sino bang pwede nating makasama sa ganito? Si ganito. Huwag mo na yun. Bakit? Punggok pa. Hindi pa ibig sabihin nun, hindi pa maaasahan. Amen. Sino rito, kumpiyansa pag sinabi ni Sister Lizelle, uy, may Bible study, sino bang pwede humawak? Sister Lizelle, pahawakan mo na si ganito. Pwede bang humawak si ganito ng Bible study? Ay, pwede na yan, Pastora. Bakit? Mabunga na yan. Hindi siya ponggok. Ha? Sino rito gusto mo one day magagamit ka ng Lord? Alam ko mga kapatid, one day ang prayer ko, dahil kayo ay lumalago, kaya alam ko minsan nasasaktan kayo, si Pastor naman, grabe no? Hindi, kaya ako kailangan sabihin sa inyo to kasi gusto ko kayong lumago. Amen. Alam niyo, one day napakasarap na one day ako, na mababalitaan ko, si ganito mahawak na ng Bible study. Aba, amen, praise the Lord. Pastor, si ganito mahawak na ng Bible study. Aba, praise the Lord. One day may lalapit sa akin, Pastor, balita ko, nagpapaano ka raw, pabaon, to sa mga estudyanteng kailangan. Sabi ko, Pastor, pwede ba akong kumuha ng isa? Susuport ako ng isang pababa. Dati siyang sinusuport, ngayon nagsusuport na. Naging mabunga na. Amen. Nagiging kapaki-pakinabang na. Amen. Naging daluyan na ng pagpapal.
One day may nakikita ka nag-struggle na pamilya, sabi ko, kawawa naman to. Nag-struggle, kailangan lang nito. Pag yung negosyo na tulungan. Magkano ba kailangan mong puhunan? O sige, tulungan na kita, pero ganito pa. Bah, nagagamit na ng Lord para pagpalain ng kapatid sa Panginoon. Amen. Sino rito kaya mo tanggapin one day ang buhay mo ganun? Ikaw naman tutulong ka. Huwag kang puro kabig. Amen. Mamunga ka, sabi mo sa katabi mo, mamunga ka. Kaya lang, bago ka maging mabunga, kailangan lumago ka. At kami po, ako po ay naniniwala na ang Christ the Rock Kaipian, kami po ay tinawag ng Panginoon bilang mga pastor dito po sa Christ the Rock para tulungan na kayo ay lumago. Amen. Yun po yung prayer namin na tayo po ay lumago. Why? Without growth, we become spiritually nearsighted. Ano ba? Nagpa-fluctuate ba ang kuryente natin? Hello, hello. Baka lobat na rin ito, kapatid. Mic test. Hello, ayan, oo, malakas. Ang hinana ng ano niya eh. Without growth, pag hindi tayo lumalago, ano ba nangyayari? Number one, we become spiritually nearsighted. Ang nakikita lang natin yung ngayon. Ano ang spiritually nearsighted? Ang mga spiritually nearsighted, excited sa program, sa event. Pag anniversary, active, anniversary. Nakita na kayo ng Kristiyanong pang anniversary? Minsan kami nila, Sister Lizelle, naglolokohan kami. Oh, Sister Lizelle, mag-anniversary na naman. Oh, invite mo na yung anniversary natin. Di ba? Kasi meron, nagpupunta lang talaga pag anniversary. Ay, sana manalo sa raffle. Nearsighted. Ang nakikita yung raffle, hindi yung spiritual blessing na inihahanda. Amen. Pangalawa, next na tayo. Ba't nawala na yung ano? Yun. O, tama-tama yung pangalawa, we forget. We forget what God has na nakakalimutan natin ang ginawa ni Lord. Sino rito ang Diyos mabuti sa buhay mo? Kapatid, lahat ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo, huwag mo kalimutan. May mga pagkakataon, darating ka sa struggle sa buhay mo. Amen. 2018, 2019, ganun po naranasan namin for 2 years. No? May mga struggle kami financially, walang-wala kami. Pero sabi ko, hindi ko kinalimutan. Dinadaan lang kami ng Diyos dito. Ang Diyos ay tapat. Amen. Wala po akong sasakyan noon. Nagko-commute lang kami noon. Hindi ko alam saan nakukuha. Kakain kami noon, bibili kami. Kung ano lang may pera kami. Mga anak ko, papasok kami sa school. Mula rito, yung eskwela nila, parang Star Mall ba? Star Mall ang eskwela nila. Nilalakad namin yan araw-araw. Ahatid kaya, maliliit pa yung mga anak ko. Si Ethan, 12 years old pa lang. 12 years old ka ba nun, Ethan? 11. Mga ganun, ano? 12 years old or 11. Ahatid kaya, lalakad lang sila. Sabi ko, ito kasi ang ano ko sa mga anak ko nun. Sabi ko sa mga anak ko, anak, ito lang pera ni daddy. Mamimili ka. Tricycle o lugaw. Kasi pag nag-tricycle tayo, wala kang breakfast, wala kang panlugaw. Wala nyo anong pinipili ng mga anak ko? Lugaw. Ay, lulugaw na lang yan, lalakad na lang kami. Enjoy na lang namin, lakad namin. Pagdating doon, may malapit na lugawan doon sa eskwelahan. Bibili ako. Magkano ba yung lugaw doon? 10 piso? 10 pesos na lugaw. Kakain sila. Paghatid ko, uwi na lawang uli ako. Kaya napaganda ng katawan ko noon. Araw-araw eh. Hindi lang araw-araw, 2 beses sa isang araw. Kasi yung isa pang umaga, yung isa pang hapon. Pag sundo ko doon sa isa, hatid ko naman yung isa. Lakad. Pero sabi ko kay Lord, temporary lang to, Lord. Dadaloy ang pagpapala. Amen. And I declare that same blessing to all of you. Kaya lang, maging tapat ka. Idagdag mo yung dapat mong idagdag sa spiritual life mo. Huwag mong hanapin yung pagpapala. Noong mga panahon na yun, hindi ako naghahanap ng pagpapala. Ang hinahanap ko si Lord. Kasi noong panahon na yun, pwede ko sabihin kay Pastor, wag na tayong tumuloy sa Bulacan. Nasa Commonwealth kami noon. Pero ang iniisip ko, gusto ko maging tuloy ng gawain ng Panginoon. Magpa-plant tayo ng church. Hindi ko pa alam kung saan kami magpa-plant ng church. Biglang napunta kami rito, dinaan kami rito ni Bishop Anthony sa may BSU. Gusto ko dito, malapit sa eskwelahan. Nakita ko po itong lugar na to. Sabi ko sa may-ari, magkano po upa? 9,000 pa lang yan, 10. At garahe lang to, sabi niya, 10,000. Papaayos pa namin. Sabi ko, wala akong pera. Yung iba naman sa inyo, narinig nyo na kwento. Mamaya kukwento ko sa
sa membership orientation, paano nagsimula ang Christ na Kaibigan. Pero ang Diyos ay tapat. Sabi mo nga sa katabi mo, ang Diyos ay tapat. Ang nais niya, ikaw ay lumago. Pero ang paglago mo, hindi yan automatic. Yan ay intentional. Amen. Ang paglago, tsatsagain mo. Amen. One day, makikita mo yung sarili mo, saan pambira, pwede pala akong gamitin ni Lord. Si Lord hindi naghahanap ng may pinag-aralan. Si Lord hindi naghahanap ng magaling. Ang hinahanap ng Lord yung tapat. Amen. At ang dalangin ko, makakita si Lord ng tapat dito sa Christ na Kaibigan. Tapat na handa siyang pabaguhin ng Lord yung kanyang mga ugali. Kasi kabutihang asal ugali yan. Hindi ka magagamit ng Lord pag yung ugali mo ngayon, patuloy mong ipagpapatuloy. Aalisin mo ang masasamang ugali. Papalitan mo ng mabuting asal. Pwede ba tayong tumayo sa Panginoon? Sino rito ang may natutunan ngayong umagang ito? Amen? Parapakan niya natin ang Lord. Alam mo mga kapatid, pag hinayaan natin ang biyaya ng Panginoon na ibinibigay niya sa atin, lahat ng kailangan natin para mabago ang ating mga buhay, para mamuhay ng may kabanalan, para may buhay, hindi lang natin hinihintay yung buhay na walang hanggan. Yung nilagtas ka na ng Panginoong Yesus, ang hinihintay mo na lang, mamatay ka, pumunta ka sa langit. Hindi yun. Ang relasyon sa Panginoong Jesucristo, habang nandito ka sa lupa, maging kagamit-gamit ka kay Lord. Amen. Kung ikaw ay estudyante, magamit ka sa mga kaklase mo. Kaya ako tuntua ako kay Ethan na invite niya yung mga classmate niya. Sabi ko kay Brother Ethan, Ethan, check mo na dyan kung sino yung gustong sumama sa youth camp. Sama na natin. Kung sino yung gustong mag-Bible study, sabihan mo na. Maging kagamit-gamit ka sa loob ng eskwelahan. Sabi ko sa mga anak ko, mga anak, hindi lang kayo nag-aaral para matuto. Nag-aaral kayo kung nasaan kayo, pagamit kayo kay Lord. Makapag-invite kayo, maging pagpapala kayo sa mga kaklase mo, sa mga kaibigan nyo. Sa mga nagtatrabaho, maging pagpapala kayo sa trabaho. Minsan si Lord may bibigay sa iyo, may kapitbahay ka, may katrabaho ka, may problema, mag-o-open up sa iyo. Sabihin mo, alam mo, ilapit mo sa Diyos yan. Mahal ka ni Lord. Magagamit kayo para ibahagi ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. Amen. Pwede bang taas natin ang ating